Good day mga kabady. Ika 44 days na po ng ating mga tilapia. Yan, sana maging okay naman na sila. Kasi kahapon, kanina umaga, pag-check ko wala naman nang lumutang. Yan, thank you Lord. At ngayon ay nag-start na ulit ako mag-refill. Then tatry kong silang pakainin. Pero konti lang to mga kabali, nasa half kilo lang. Then ang ginawa ko ay binabad ko muna siya sa tubig, yung pellet, papakita ko sa inyo. Yan, bali ito yung pagkain nila, starter, floating pellets po ito. Pero binabad ko sa tubig. Yan, mga ilang minuto bago ko sa kanila ipakain. Kumbaga hayaan ko muna mag-expand parang sa ganun madali na nilang matunaw. Kasi nag-research ako, nanood ako sa YouTube, then nakakita ko ng video na yun, kasing parehas din ng case ko sa nangyari sa mga alaga niya. Then ginawa niya ay nilagyan niya ng tubig, or binabad niya muna sa tubig para lumambot na yung floating pellet niya. Kasi ang nangyari, sabi niya, according dun sa video, disclaimer lang, hindi sa akin, according dun sa video, na pagka kinakain na ng tilapia, siyempre dun pa lang sa loob ng tiyan nila, dun matutunaw yung yung pellet, nahihirapan pala silang tunawin kaya yun ang tendency kapag hindi kagad nila natunaw yung pagkain nila, nagiging bloated sila. Pagka naging bloated sila, yun na, kinakapos din sila ng oxygen, then yun na, lulutang na sila hanggang hindi nila makaya yun. Doon yung nagiging cause ng pagkamatay nila. So ang ginawa niya, ganito, binabad niya muna para mas lumambot na, para mag-expand na yung floating pellet. Then parang mas mabilis nang matunaw ng mga tilapia to. So bali tatry ko kung magiging effective to. Ganito na muna yung gagawin ko pagpapakain sa kanila, para nang sa ganun maiwasan na rin yung pagkamatay. Kasi nakakalungkot mga kabady, pailan-ilan lang naman yung namamatay, pero syempre alaga natin yan, nakakapanghinayang. Ginastusan na rin natin yan, kaya kailangan natin alagaan yan. Pero disclaimer lang, hindi po tayo expert, yung mga napapanood ko lang din yun din yung ina-apply ko, then yung mga na-experience ko dito yan. Kaya gumagawa po ako ng video as a documentary ko, para sa susunod meron akong mapapanood, para yung hindi maganda maiwasan ko, yung mga maganda ay mapagpatuloy ko. Yun. So samahan niyo ako magpakain mga kabady. Yan, start na tayo mga kabady. Pero pagpasensyahan nyo na muna kung hindi sila magpapakita sa inyo ng sa video, kasi nga matagal silang hindi masyadong nakakain ng ayos. Yan, so start na ako bakakan. Update mga kabady, tanghali na naman. Yan, oras na naman ang pakain nila.
So samahan niyo ako. Yan, so start na tayo mga kabady. Bali kung makikita niyo yung tubig, medyo parang yellowish, parang ganun. Hindi siya malinaw. Siguro dahil yan kanina sobrang babaw na yan. Tapos gawa din ng pagbagsak ng tubig dito sa may side, malakas yung kwan na bulabog yung putik. Pero hopefully sa mga susunod na araw ay maging mas clear pa. Yan, so start ko na mga kabady. Yan, so mga kabady, tapos na tayo magpakain ngayon. At pagpasensyahan nyo na muna, baka mamayang hapon ay hindi ako makapag-video. Bukas ulit. Good day mga kabady. Yan, dito na naman po tayo sa likod. Tayo po ay nagpiprepare na para magpakain ng ating mga tilapia. Bali, pasado alas 6 pa lang. Ginawa ko kasi na in-adjust ko kasi yung kanilang oras ng pagkain, kasi gawa nga nung alam nyo naman, nagka-problema tayo, tinamaan tayo ng fish kill. Yan. So ang naging dahilan pala ng mga kabady, hindi dahil sa pagkain, hindi dahil sa dumi ng tubig, kundi dahil sa temperature ng tubig. Yan, masyado nang mainit yung tubig sa loob ng fish pan, kasi nga medyo mababaw that time. Kaya kapag ka nagpapakain ako, ang nangyayari, nagiging bloated sila, tapos hindi na sila makahinga. Kaya ang tendency ay lumulutang, kasi nawawalan sila ng dissolved oxygen sa katawan nila. Yan. Pero disclaimer, hindi po tayo expert. Yun lang po yung aking na-observe sa araw-araw na ginagawa natin. Yan, bali ika 47 days na po nila. Yan. Ilang araw din tayong hindi nakapag video, gawa nga ng napuno din yung ating
ginagamit na cellphone na full memory mga kabady. Kinailangan ko munang mag-delete ng mga old videos, ng ibang mga photos. Yan. So far okay na yung cellphone, okay na yung fish pan, wala nang namamatay, kaya tuloy ang ligaya mga kabady. Yan, so sisimulan na natin magpakain. Tara, samahan nyo ako. Start na mga kabady. Makita nyo, masigla na sila, pero nung mga nakarang araw wala, hindi ganyan. Buti na lang. Yan, so bali nagtira lang ako ng konti mga kabady para mapakita ko sa inyo. Ang pinapakain ko na nga po pala ngayon ay starter, kasi more than 26 grams na po yung kanilang average weight, body weight. Tapos ang pinapakain ko na sa kanila ay nasa 1.8 kilos ng feeds per pakain po yun mga kabady. So 1.8 ng umaga, 1.8 ng tanghali, 1.8 ng hapon. Tapos mamaya pagka sumikat na talaga si haring araw ay magdi-drain tayo ng 2 oras, tapos magre-refill ulit ng 2 oras. Ganyan po muna ang ating gagawin. dagdag bawas ng tubig. Then nakausap ko na po yung gagawa ng ipapagawa nating overflow. Baka sa mga susunod na araw may ipapakita ko sila sa inyo kung paano nila gagawin yung overflow. Yan, so mamaya ulit mga kabady. Update mga kabady.
10:37. 10:30, tama, 10:37 na. At magpapakain na ulit tayo. Yan, since maaga tayo nagpakain kanina, ay mag-adjust din yung pagkain nila sa tanghali sana. Yan, so start na natin mga kabady. Yan, tapos nagtira ako ng konti mga kabady dito ako sa hagdan. Hagisan natin sila dyan. Dito na ba? Naka-recover na rin sila sa mga problema last time. Yan, nasisigla na ulit at yan, tumataba na ulit sila. Update tayo mga kabady, hapon na naman, 3:46. Yan, nagkakarga pa rin tayo ng tubig. Tayo ay magpapakain na. Huling kain nila ngayong araw. Samahan niyo ako mga kabady. Start na mga kabady.